Upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat makapari ang pangalan niyo po aming pinakamalapay ng Jesus. Dakilan Diyos, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig, mahalapay noon. Maraming salamat sa iyong palangis sa ibang nalagawain. Maraming salamat, dakilan Diyos, sa iyong matamis na presensya. Thank you so much, O God. Narito po kami mahalapay noon, patuloy nagsusumamo sa paunang panalangin po ng aming mahal galang Pastor Uldis Almeida, yung Temporabit, O God. Humingi po kami ng kapatawaran, patawad, dakilan Diyos, sa iyong mga pagkukulang, sa iyong mga pagkakasala sa iyo. Marapatin niyo po kami sa mga oras nito. Mahal na Panginoon, aming pong hiningi yung paglangis. We anoint us, O God, for without thee we are nothing, mahal na Panginoon. Ipahayag niyo po yung masalita, kalakipang pag-ibig at kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Ito po ay mong samot dalangin sa makaparang pangalan ni Jesus at aming pinapalayas. Lahat ng ori na gawa ng kaaway, distraction, demons, cast out right now in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal Piso Kristo. At baong lahat, ang pinapataas na pupuri, pagdakila, paghati, pasat, pagsamba, ay ating pinapaabot sa ating nag-isang Diyos. Walang iba kundi ating pinakamahal pa ng Piso Kristo. I give the more respect po to the man of God, sa ating beloved Pastor, Lisa Almeida, the Temporabit of God, sa lahat po ng Kalamlabid Children, the whole Almeida family, at patuloy po natin, inaalaala po ang mga turot aral ng ating beloved Pastor Lina C. Almeida. Good afternoon sa lahat po natin mga kapatiran, sa lahat po ng beloved workers, sa lahat ng mga ngaral natin dakilan Diyos, sa ating mga beloved choir members, beloved musician po natin, ating beloved technicians, sa ating IT group, at sa ating mga live webcast viewers. Amen. Praise the Lord. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo po yung mag-aaral ng salita ng ating pinakamahal Piso Kristo. At ating po kukunin dito po sa Book of Acts, chapter 16, verse 30. Amen. From the book of Acts, chapter 16, verse 30. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Amen. Amen. God bless you po. Tagalog po. Sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 16, versikulo 30, At sila inilabas at sinabi, Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Amen. Amen. God bless you po. Ang ating dakilang Diyos, ating dalangin, ang siya po magpala ng kanyang banal na salita. At ang ating pamagat, what must I do to be saved? Sa Tagalog, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. At ito po yung nangyari nung si Apostol Pablo at si Silas ay nakulong nga po. At sila po, nung sila ay nakulong, ano po kailang ginawa? Sila po ay nananalangin, nagpupuri sa ating pinakamahal Piso Kristo. At nung bandang hating gabi, ang bilangguan na kailang pinasukan, ito po ay nagkaroon ng lindol. At ang nabuksan ng pintuan at ang bantay ng kulungan, ang tagapamahala nga, ay natakot dahil bigla nagising po siya. At ang sabi, balak magpakamatay dahil nga po, ang pagkakalam niya, ang mga bilanggo ay lumabas o nakatakas na. Nung kanya ipapatayin ang kanyang sarili, ang sabi ng Apostol Pablo, ang sabi po niya, huwag mong gawin yan, dahil narito lamang kami. At ang sabi po niya, ang sabi ng taga-bantay ng kulungan, ano sabi po niya, what must I do? Ano po aming gagawin upang kami ay maligtas? Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. So maaring ito po ang ating pamagat, ating po tanungin natin sarili. Maaring masabi po natin, nagtutukoy lamang sa kaligtasan. Ito po, masabi ang lahat, maaring masabi po na common questions, common na tanong lang lahat, ano ang ating gagawin upang maligtas? Ano ang aking gagawin upang ako'y magbago? Ano ang aking gagawin upang ako po ay gumaling? Ano ang aking gagawin upang ako po ay humahon sa kahirapan? Ano ang aking gagawin upang mawala ang aking bisyo? Ibig sabihin, ano ang ating gagawin? Ating pong unawain, Biblia po ang ating pasagutin, salita ng ating dakilang Diyos ang ating pag-aralan. Ang sabi po rito, ating basahin po dito po sa 31. Amen. Praise the Lord.
Book of Books Acts, of Acts. chapter, Amen. Praise the Lord. Book of Acts, chapter 16, verse 31. And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 16, versikulo 31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Amen. Amen. So ang sagot ni Apostol Pablo, ang sabi po riyan, mananampalataya ka. Anong sabi po ron? Sa at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So ating pong balikan ang ating pamagat. Ano ang aming gagawin upang tayo po'y maligtas? Ano ang ating gagawin pag tayo po'y may problema? Ano ang ating gagawin kung tayo po'y nasa pagsubok? Tulad natin na pag-aaralan kanina. Hallelujah. Ano po ang ating ginagawa? Ang sabi ng Biblia, ang ginawa ng tagabantay ng kulungan, nagtanong po siya. Sino po ang kanyang tinanungan? Yung man of God. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Mga pinili, mga hinirang ng ating pinakamahal na Panginoon. At dahil ang man of God, ang kanyang hinirang at tinanungan, ano po ang sagot? Bibliharan po salita ng ating dakilang Diyos. At ang kanyang sagot, manampalataya ka sa ating pinamahal na Kristo. Kumuha po tayo ng aral. Pag tayo po may problema, saan po tayo nagtatanong? Minsan, tayo po nagtatanong sa ating sarili na lamang. Minsan, tayo po nagtatanong mari sa ating mga kaibigan. Minsan, tayo po nagtatanong mari sa ating membro ng pamilya. Pero sa aral na ito, ating pong unawain. Pag tayo daw po magtatanong, ating po tiyakin na tayo po ay nasa tamang tao o tamang counselor ng ating pinagtatanungan. Dahil pag mali, pag hindi sa tamang right person, hallelujah, ang ating makuhang sagot ay hindi naaayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, sa ating buhay Kristiyano, kung ano po ang ating problema, lalo't higit sa ating pumuhay espiritual, ang sabi ng Biblia, tayo po ay magtanong doon sa hinirang ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil ang kanilang sagot ay magmumula sa ating pinakamahal na Kristo. Di sa ating mga problema, ano po ang ating katanungan, ano po ang ating ginagawa, ano ang ating actions, tulad po niyan ating pag-aralan kanina, pagsubok. Ano po ang ginawa? Salita ng ating dakilang Diyos ang ating gagamitin. Ano po, bakit? Salita ng ating dakilang Diyos upang hindi po tayo maliligaw. Amen. Dahil pag tayo po'y hindi tao ng Diyos, ang ating tanungan, ang payo po niyan, of course, hindi salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Pag ikaw ay magtanong sa mga sanlibutan, ang sagot po niyan, naayon din sa sanlibutan. Kaya ang anak ng ating dakilang Diyos dapat, hallelujah, pag humingi ng payo sa mga hinirang ng ating pinakamahal na Panginoon. Ating palapakan po ang ating dakilang Diyos. Ano ang sagot ni Apostol Pablo? Ano ang sabi po niya dito sa 31? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ating palapakan po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ano ang payo? Sumampalataya ka sa ating pinakamahal na Panginoon. Ano ang hallelujah? Kaya sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Opo, masabi na po natin, narito na po tayo sa buong katotohanan. Pero dumarating ang problema. Dumarating ang pagsubok tulad na ating pinag-aralan kanina. Alin sa buhay Kristiyano, nariyan ang ups and down ng ating pamumuhay. Nariyan ang trials, nariyan ang pagsubok. So kung ikaw ay magtatanong, paano mo gagawin, paano i-approach ang problemang ito? Pag tayo po'y magtanong sa taong hindi tama, hindi right person, hindi spiritual man, hindi matured, hallelujah, ang kanyang payo, maring payo makasanlibutan. Hindi tulad ng payo ni Apostol Pablo. Ano ang sabi? Manampalataya ka sa ating pinakamahal na Kristo. Ano ang sunod? Mayroong katiyakan. Maliligtas ka at ang iyong sambahayan. Hallelujah. Kaya nga po sa ating pagsunod sa kaluban ng ating pinakamahal na Panginoon, manampalataya ka sa ating dakilang Diyos. Ang ating Diyos ay hindi Diyos-Diyosan. Amen. Ang ating Diyos, hallelujah, ay makapangyarihang Diyos. Ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, napakaraming pangako. So ang payo ng Apostol Pablo, hallelujah, tulad din po sa ating mga problema. Ano ang ating gagawin? Mayroon po tayong problema. Sumampalataya ka sa ating dakilang Diyos.
Maniwala ka sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Ano ang sabi ng Biblia? Siya ang nagsabi. Habang hinanda po natin Isaiah 41 verse 10, siya ang nagsabi, ang ating dakilang Diyos ang nagsasabi, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, and I will help thee with the right hand of my righteousness." Ito ang ating pinakamahal na Panginoon. Ating basahin po. From the book of Isaiah, chapter 41, verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Amen. Sa Isaiah 41, versikulo 10, "Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang malupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran." Amen. Amen. Praise the Lord. Ano ang aking gagawin? Ang sabi ng Biblia, "Fear thou not, for I am with thee." Ang Diyos, hallelujah, na ating pinaglilingkuran. Siya ang nagsabi, siya ang nagsalita, siya ang nangako. "Fear thou not, for I am with thee." Hallelujah. Ating palapakan ng ating. So anong dahilan upang kayo po hindi sumampalataya sa ating dakilang Diyos? Na siya ang nagsabi, "Huwag kang matakot, ako'y nasa sayo." Hallelujah. Ano ang sabi? Ang ating Diyos na ating sinasampalatayanan, siya po ang magdadala sa atin sa langit. At siya rin po ang magsasabi sa atin na hindi pwede tayong panlangit pag tayo po hindi sumunod, hindi sumampalataya sa ating pinamahal na Kristo. Kaya nga po, hindi mali ang sumampalataya sa ating dakilang Diyos. Hindi po tayo mapapahiya pag tayo po naniniwala, sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi magiging baliwala kung tayo po, hallelujah, sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ating palapakan po ang ating pinakamahal na Panginoon. Ano ang sabi? Hallelujah. Ang susi pala ng problema. Hallelujah. Ang susi pala ay na doon sa ating pinakamahal na Panginoon. Believe in the Lord thy God. Sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Ano ang assurance? Ano ang sabi po ran? Ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas. Sa ating palapakan po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Yun ang assurance sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ayan ang hallelujah. Ayan ang binigay katiyakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Pag tayo po'y sumampalataya sa ating dakilang Diyos, hindi po tayo pahihiyain ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang sabi nga po dyan, maliligtas ka at ang iyong pamilya, ang iyong sambayahanan. Hallelujah. So ibig sabihin, pag tayo po ang unang tinawag ng ating dakilang Diyos sa kanyang banal na gawain, mayroon na po tayong, hallelujah, mayroon na po tayong responsibilidad sa ating pamilya. Huwag na po tayong pagpatumpik-tumpik sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, hallelujah, ay ang kaligtasan pala ng ating pamilya ay depende rin po sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay ay depende din po kung paano po tayo sumunod sa pangako o sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya pag tayo po ang unang tinawag na ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain, mayroon na po tayo, hallelujah, mayroon po tayong responsibilidad sa ating pamilya, sa ating sarili, dahil dapat tayo manatili sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Ating palapakan po ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Believe. Panampalataya sa ating pinamahal na Kristo. Ibig sabihin, ang kaligtasan, hallelujah, ay doon sa pananalig sa ating dakilang Diyos. Ang kaligtasan ay wala po sa mga baguhan. Ang kaligtasan ay wala sa reliyon, sabi ng Biblia. Ang kaligtasan ay sa ating relasyon sa ating pinakamahal na Panginoon. At sa napakalabig-lamig pa, hallelujah, ang kaligtasan ay hindi wala doon sa ating, hallelujah, sa ating kaisipan. Ang kaligtasan ay wala sa ating hanap buhay. Ang kaligtasan ay wala sa ating kayamanan, hallelujah. Bagkus ang kaligtasan ay sa ating pananampalataya, pananalig sa ating dakilang Diyos. Ito ang salita ng Biblia at hindi po ito magbabago. Hallelujah. Ito ang standard ng ating dakilang Diyos at hindi po ito pwedeng baguhin. Hallelujah. Dahil ang ating dakilang Diyos na ating pinaniniwalaan, ang ating pinaglilingkuran, ang siya magsasabi sa atin kung tayo po ay maging kalugod-lugod, tanggap sa langit. At kung hindi naman, hallelujah, ano po? Sa kapahamakan. So, sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal, ating balikan,
mayroon po tayong obligasyon sa ating pamilya. Assuming na ating paglilingkod, ito po, tayo pinagpapatuloy at ang ating membro ng pamilya ay palamig-lamig, obligasyon po natin ito. Dahil ang sabi ng Biblia, manampalataya ka, ikaw at iyong pamilya, ang iyong sambayanan ay maliligtas. So ito po ang ating crosses. Ito po, mayroon po tayong obligasyon sa ating mga mahal sa buhay na hindi na naglilingkod sa ating pinakamahal na Pinoon. Ano ang kulang? Manalig na lamang, panampalataya, dahil ito ang binibilin. Ito ang turo ng banal na kasulatan, ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Maring sabihin po natin, mahal na Pinoon, bakit sila ay nawawalay? Hallelujah. Hindi po hanggang doon yan. Ang sabi ng Biblia, mananalig ka, maliligtas ang iyong pamilya, ating palapakan ng ating. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. So ano pong ating gagawin? Ang panampalataya, ibig sabihin, hanggang walang katapusan. Ang panampalataya, hambang tayo po'y binibigyan ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalig sa ating pinakamahal na Pinoon. Dahil ang Biblia ang salita ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Habang mayroong pagkakataon, ito po'y para sa ating lahat. Ating palapakan po ang ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. Tayo ang gagamitin ng ating dakilang Diyos. Tayo ang gagamitin ng ating pinakamahal na Pinoon sa ating kapwa-tao. Tayo ang gagamitin lahat higit sa ating mga immediate family members. Kaya, ano po ang ating gagawin? Hallelujah. Sumunod po tayo dahil nakasaalala din ang kaligtasan na ating mahal sa buhay na wala pa po sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang ating pong basahin, dito po sa Mateo 5:16. Amen. Praise the Lord. Gospel according to Apostle Matthew chapter 5, verse 6. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Amen. This is po. Amen. 5:16. Gospel according to Apostle Matthew chapter 5, verse 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 16, lumiwanag na gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at kanilang lulatiin ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Amen. So sinasabi po ng banal na kasulatan po ito, sa atin daw po paglilingkod sa ating pinakamahal Panginoon, tayo po'y maging ilaw, tayo po'y maging asin sa ating paligid. Anong ibig sabihin? Ba't dinidemand? Ba't kailangan maging liwanag, maging asin, maging halimbawa, mabuting halimbawa sa ating kapwa? Bakit po? Dahil doon papasok. Maliligtas ka at iyong sambayanan. Ibig sabihin, sa ating araw-araw na pamumuhay, pag nakikita ng membro ng pamilya, makikita ng ating kapwa-tao sa ating paligid, ang sabi po riyan, hallelujah, sila din po ay mahihikayat. Dahil ang liwanag, ang mabuti mong gawa, ang sila nilang makikita. Makumbinsi po sila na ang ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoo nga. Ang ating dakilang Diyos, hallelujah, na ating pinaglilingkuran ay nagbabago nga ng ating mga masamang ugali dati. Kaya sa ating pagsunod sa kaluban ng ating pinakamahal na Panginoon, magdugtong-dugtong po ito. Believe in the Lord thy God, you shall be established. Believe on His prophet, you shall be prosper. Sabi naman dito kanina sa ating nabasa, 16:30 ng Acts, pag tayo po'y naniwala, sumampalataya sa ating dakilang Diyos, tayo po'y maliligtas, hindi hanggang doon na lamang, pati ang ating pamilya. Pero pag hindi po tayo magiging liwanag, magiging ilaw, hindi po natin makukumbinsi ang ating mga mahal sa buhay. Si Amen. Hindi po natin sila makukumbinsi. Dahil masabi po natin ang ating dakilang Diyos ay nagbabago. Ang ating dakilang Diyos, alisin yung masamang ugali, papalitan ng mabuting ugali. Kung nakikita naman sa atin na tayo pinanatili sa buhay makasalanan, nasaan ang liwanag, nasaan ang ilaw, mayroon pa tayo tuloy pananagutan sa ating kapwa o sa ating pamumuhay, sa ating pamilya. Dahil nga po, hindi sila naglilingkod. Nagsarado ang kailangang isipan. Dahil nga po, pabalik-balik tayo sa gawain, hindi naman nagbabago. Kaya, mayroon po tayong obligasyon, hallelujah, na maging dapat totoong ilaw, maging liwanag, o maging asin sa ating mga paligid, ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Bakit po? Dahil hindi po natin makumbinsi ang ating kapitbahay. Hindi po natin makumbinsi ang ating mga kamag-anak. Bakit? Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, by their fruits, you shall know them. Ako'y anak ng Diyos, pero hindi nagbabago. Ako'y anak ng ating pinakamahal na Panginoon, pero hindi nagbabago.
Ang sabi ng Biblia, by their fruits you shall know them. Ano ang anak ng ating dakilang Diyos? Ang sabi ng Biblia, ating nabasa, Matthew 5:16, liwanag, asin ng sanlibutan. Ating palapakan po ang ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. At ating basahin dito po sa, tuloy po natin, try to Diyos po ang basa. Amen. 16 ng Acts, verse 32. Book of Acts, chapter 16, verse 32. And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. Amen. 32. Amen. 33. 32 po. Amen. Praise the Lord. Verse 33. And he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, he and all his straightway. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 16, versikulo 31 hanggang 33. Amen. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan, at sa kanila'y sinalita nila ng sinatya ng Panginoon, pati sa lahat na nangasa kanyang bahay. At sila'y kanyang kinuha ng oras ng yaon ng gabi, at hinugasan ang kanilang mga latay, at pagdakay binautismuhan siya at ang buong sangbahayan niya. Amen. Amen. Praise the Lord. Pagkatapos po, sinabi ni Apostol Pablo, sa bantay ng kulungan, ano ang sabi po ron? Pagkatapos na sinabi niya ng manampalataya, at ang sabi po rito sa 32, at sa kalay sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati ang lahat na nasa kanyang bahay. Ibig sabihin, pinangaralan. Tinuro ang salita ng ating dakilang Diyos. Pagkatapos na sabihan, manampalataya ka sa ating pinakamahal na Panginoon, ikaw at iyong sambayanan ay maliligtas. Pagkatapos po riyan, nisiran po siya ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Tinuro sa kanya ang ating dakilang Diyos. Tinuro ang ebanghelyo ng kaligtasan upang magkaroon po sila ng pananampalataya, pananalig sa ating pinakamahal Hesus Kristo. Kaya ibig sabihin, pag tayo po'y narito na sa gawain, hindi pwede sabihin, okay na ako. Kailangan pala natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Tulad na sinasabi sa verse 32, after na sinabihan ni Shiran, ang ginawa, tuloy-tuloy na pinangaralan ng salita ng ating pinakamahal na Pinoon. Dito po pumasok gaano kahalaga ang salita ng ating dakilang Diyos. Dahil ibig sabihin, sa ating araw-araw na pumuhay, sa bawat problema, mayroong angkop na salita ng ating dakilang Diyos kung paano po o ano po ang ating gagawin. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Pinoon, kailangan po natin sumampalataya. Dapat meron po tayo alam ng salita ng ating dakilang Diyos upang mayroon po tayong magagamit, mayroon po tayong pangbangga upang pangontra doon sa kaaway ng ating pinakamahal Hesus Kristo. Dahil ang Biblia nagsasabi, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, paano po tayo sumampalataya kung kulang ang salita ng ating dakilang Diyos? Hindi po natin alam ang salita ng ating pinakamahal. Tulad po niyan, ano ang aking gagawin? Mayroon po ako karamdaman. Kung hindi po natin alam ang salita ng ating dakilang Diyos, wala po tayong motivation na sumunod dahil hindi po natin alam ang salita ng ating pinakamahal na Pinoon. Ano ang aking gagawin? Bakit ako'y baon sa kahirapan? Ano ang ating gagawin? So, salita pa rin ang ating dakilang Diyos. Hindi hanggang doon, naniniwala. Pero hindi hanggang doon. Dapat malaman po natin kung ano po ang ating gagawin upang tayo po'y makasunod sa nais ng ating dakilang Diyos. Dahil ang pananampalataya hanggang kaisipan lamang, opo, naniniwala ko sa ating dakilang Diyos. Walang imposible sa ating pinakamahal na Pinoon. Ang Diyos ay buhay. Pero hanggang doon na lamang, hindi po aksyon, walang gawa, hindi po yan sapat. Kaya hinahanap ng ating dakilang Diyos na tayo po'y gumalaw, tayo po'y kumilos upang ating po masunod ang kalooban ng ating pinakamahal na Pinoon. Tulad po niyan, manampalataya ka sa ating dakilang Diyos, ikaw ay maligtas pa rin sa bayanan. Kung walang bautismo, hindi kulang ang ebanghelyo. Kaya nga po, kung may problema, hindi hanggang sapat, walang imposible sa ating dakilang Diyos. Ano ang sabi ko, may karamdaman ka, pumunta sa Elder of the Church. Magpa-counsel, anong gagawin? Upang turuan, humingi ng tawad sa mga pagkakasala at ipanalangin upang gumaling
maayos ang problema. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Ganon din po sa mga sitwasyon na lalamig, pumunta sa counselor ng ating pinakamahal na Panginoon upang payuhan kung ano po dapat gawin. Hindi pwede sabihin, walang imposible sa ating dakilang Diyos, hintayin ko na lamang. Hindi po yan. Ang kalaman, dapat mayroon po tayong gawa. Faith with action. Ibig sabihin, kumilos upang tayo po ay makatanggap ng pagpapala na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. At ano pa po ang sabi dito po sa 33, pagkatapos na sila po pinangaralan, ang sabi at sila ay kanya kinuha ng oras ding yaon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga latay at pagdakay binautismuhan siya at ng buong sambayanan. Ano ang sabi? Gabi. Unawain po natin, bakit word gabi? Nung gabi na mismo na yan, nung sila po'y nakarinig na salita ng ating dakilang Diyos, nung gabi mismo, katatapos lang ng lindol, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng takot, nagkaroon ng sugat-sugat, hinugasan, nung gabi na mismo na yan, at tinanggap ang bautismo. Ibig sabihin, ganun ka-importante ang kaligtasan. Salvation is an urgent. Wala na pong hinihintay. Hindi na hinihintay ang comfort time. Hindi na hinihintay kinabukasan. Bagkus oras na mismo po niyan, hallelujah, isinagawa ang nais ng ating dakilang Diyos. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Tinuturo, ibig sabihin, pagdating ng kaligtasan is an urgent. Pagdating ng kaligtasan, hindi pwedeng saka na. Pagdating, alam nang pinapagawa sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil nga po napakahalaga ng kaligtasan. Kaya nga po, minsan, tulad po niyan, hallelujah, mayroong gusto mag-bautismo, ano po ating ginagawa? Talagang gumagawa ng kaparaanan upang matanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ating palapakan po ang ating dakilang Diyos. So, ibig sabihin sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, hindi ating sariling timetable ang masusunod, bagkus ang nais ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sa hallelujah, ano ang sabi? Ang sugat ay nilinis at karadaka tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ating palapakan po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hindi pa tumpik ang kaligtasan. Hindi sabihin, hallelujah, saka na lamang, hintayin ko yung aking kasama na tumanggap ng bautismo. Ang kaligtasan is an urgent call. Hindi pwede pa tumpik, hallelujah, dahil ito po ang pinapagawa nais ng ating pinakamahal na Panginoon. At sa kanilang pagsunod, basahin po natin dito, 34 po, tuloy natin. Amen. Praise the Lord. Book of Acts chapter 16 verse 34. And when he had brought them into his house, he set meat before them, and rejoiced, believing in God with all his house. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa mga gawa, 16, versikulo 34, at sila'y kanyang ipinanhik sa kanyang bahay, at hinainan sila ng pagkain, at naggalak na totoo, pati ng buong sangbayan, sumagahan niya na nagsisampalataya sa Diyos. Amen. Amen. Ano po ang resulta? Pagkatapos ginawa, sinunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Sila pinagsaya na. Nariyan ang kagalakan, kumain pa nga po sila eh. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. So, ibig sabihin, pag tayo po'y pinapagawa ng ating dakilang Diyos, ang ating pangamagat, what must I do to be saved? Ang sabi ng Biblia, believe in the Lord thy God, you shall be established, believe in his prophets, you shall be prosper. Sumampalataya ka sa ating pinakamahal na Panginoon. At ano pa po? Sumampalataya ka at ikaw ang iyong sambayanan ay maligtas, hindi lamang ikaw kasama ang iyong sambayanan. Ano ang ginawa? Agad-agad sinunod ang pinapagawa sa atin ng ating dakilang Diyos. Pero in between, sila po ay pinangaralan ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Tulad po sa atin ngayon. Ating pong i-recall kung kailan po tayo tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Pagkatapos ng ating tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, tayo po'y nakarinig ng mga pangaral ng ating pinakamahal na Panginoon. Narinig po natin ang mga pangaral ng ating Bible pastor. Ano ang aming gagawin, mahal na pastor? May mga problema kami. Ano ang aming gagawin? Mayroon kami mga karamdaman. Ano ang aming gagawin? Mayroon po kami, nasa kahirapan kami. Mayroon akong bisyo. Ano ang aming gagawin? Narinig po natin ang mga pangaral ng ating Bible pastor. Ano po ang ating ginawa? Ang sabi ng Biblia, nung gabi na mismo niya, nung sa kanila narinig na kailangan tanggapin ang bautismo,
Nung gabi na mismo, tinanggap po nila ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po, kung tayo pinayuhan na, ano ang ating gagawin? Nasa problema po tayo ngayon. Ano ang ating gagawin na mayroong karamdaman? Nariyan ang salita ng ating dakilang Diyos. Balikan po natin, ating uban na sunod. Dahil sabi nga ng Biblia, pag after we have done the will of God, doon po tayo tatanggap ng pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. So ibig sabihin, pag tayo po'y pinangaralan ng salita ng ating pinakamahal Pinoon, hindi po para hanggang pakinig lamang, bagkus mayroon po tayong gagawin. Mayroon po implementation, mayroon po tayong actions na dapat gagawin upang ating matanggap ang 34 ang sabi po riyan. Pagkatapos ng kailang ginawa, sila po nagkaroon ng kagalakan at nagsalo-salo. So sa ating pagsunod sa kalooban ng ating pinakamahal Pinoon, pinapakita po rito after na ating narinig ang salita ng ating dakilang Diyos. Hinihintay ng ating pinakamahal Pinoon ang ating pagkilos. Paano po? Dahil doon sa ating pagkilos, doon po tayo pagkatapos po niyan, doon po tayo tatanggap ng pagpapala na nagmumula sa ating pinakamahal Pinoon. Ang sabi ng Biblia, if you are willing and obedient, anong sabi? You shall eat the good of the land. Pag ikaw ay, anong sabing obedient? Masunurin, ikaw po, hallelujah, ay tatanggap ng pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Ating narinig na mga pangaral. Napakarami ng pangaral na ating narinig about Christian living. Napakarami ng pangaral ang ating narinig upang tayo po mawalay sa buhay makasalanan. Kaya nga po, nasa atin na po ngayon yan. Dahil ang salita ng ating dakilang Diyos, ang resulta po nito after we have done the will of God. Tayo po'y tatanggap ng pagpapala ayon sa ating pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Biblia, pag masama ang ating itatanim, masama din of course ang bunga. Dahil ang ating dakilang Diyos, He is a just God. Pag mabuti ang ating itatanim, mabuting ani din po ang ating aanihin. So ibig sabihin, kung ano po ang ating pamumuhay, ano po ang ating kilos, doon po tayo tatanggap ng pagpapala na nagmumula sa ating pinakamahal na Pinoon. Hindi po, hallelujah, hindi comforting word. Huwag mong gamitin ang comforting word. Ang Diyos naman ay mahabagin. Ang Diyos naman ay pag-ibig. Saka na lamang ako susunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Comforting word po yan ng kalaban ng ating pinakamahal. Bakit? He want to deceive us. Nais po niya na tayo po ay i-deceive, tayo po ay linlangin. Samantala ang sabi ng Biblia, kung ano po ang ating ginagawa, doon po tayo tatanggap ng bunga, resulta, ayon sa ating pagsunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Pinoon. Ating palapakan po ang ating dakilang Diyos. Kaya nga po, hallelujah, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Mateo 24:13, last verse na po tayo. Matthew chapter 24, verse 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Amen. Sa aklat ng Mateo, kapitulo 24, versikulo 13, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Amen. Ano ang sabi? Ang magtitiis hanggang wakas ay siya maliligtas. Ang sumampalataya sa ating dakilang Diyos, manatiling sumampalataya sa ating pinakamalapin hanggang wakas, ang siya ay maliligtas. So ibig sabihin, hindi pwedeng good starter. Hindi pwedeng mainit na mainit sa umpisa, then in between, hanggat sa mawala sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Pinoon. Ang nais ng ating dakilang Diyos, ang manatiling tapat hanggang wakas siyang maliligtas. Balikan po natin, hindi pwedeng sabihin, mahal na Pinoon, ako'y dating mainit. Ako dati, hallelujah, ay laging siya binalagawain. Hindi po yan ang babasyan ng ating pinakamahal na Pinoon. Ang Word of God, ang sabi, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Hindi sapat, hallelujah, mabuti sa umpisa, then ang end, dulo, gitna, wala na. Dati-rati, maganda. Then end, dulo, o gitna, wala na. So ibig sabihin, sa ating pagsunod sa ating pinakamahal na Pinoon, ang sabi ng Biblia, at tayo po ay manatili sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Paano po natin i-maintain ito? Na tayo po'y manatili sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Tulad ng ginawa, ano ang sabi? Pagkatapos na sinabihan, sumampalataya ka sa ating dakilang Diyos upang ikaw ay maliligtas at iyong pamilya, iyong sambayanan. Pagkatapos po noon,
Tinuruan po sila ng salita ng ating pinakamahal Panginoon. Tulad ng ating ginagawa. Pag tayo po nasa banal na gawain, nakikarinig po tayo ng mga pangaral. Nakarinig po tayo ng mga patutuo upang lumago ang ating pananampalataya. Dahil bakit? Upang ayun, sa ating panatili, sa ating pagsunod, ating mamimaintain ang pinapagawa sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Ating palapakan po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Ang sabi kanina nating narinig, ang buhay Kristiyano daw ay pananampalataya. Sa Bible study kanina nating narinig, what is Christian life? What is Christian faith? Ano ang sabi? Christian faith is not about explanation. It is not about questions, but it is about faith, pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Ating pong awitan ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you po. Ako'y nangumo. Amen. Praise the Lord. Ating paunawain. Hallelujah. Tayo po lahat dito ay dinala ng ating dakilang Diyos. Ang layunin ng ating pinakamahal na Panginoon na ang bawat isa ay pagpapalain. Hallelujah. Ng ating pinakamahal na Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po ay lubos na maniwala na lamang. Tayo po ay sumunod na lamang sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Hindi ang ating kalooban, bagkus ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Dahil mayroong assurance. Hallelujah. You must save kasama ang iyong pamilya. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Upang tayo maligtas kasama ang iyong sambayanan. Praise the Lord. Sa mga baguhan, kung mayroong mga baguhan, hallelujah, tanggapin niyo po ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. 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 Bagong pag-asa sa pinaghihintay. Imasahin na pag-ibig mo sa aking panahon. Dalangin mo, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay na iyong iniligtas. Hallelujah. Hallelujah. Ay ganda ng damit, pag-ibig mo sa akin ay tunay. Amen. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Di mapapantayan kahit ano pa man. Jesus, ikaw ang lahat. Yes, Lord God. Sa buhay Amen. Hallelujah. Hallelujah. bagong pag-asa sa kinaghihintay. Amen. Hallelujah. Imasahin na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin mo, Panginoon, ang buhay mo'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay na iyong iniligtas. Bagong pag-asa sa Amen. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. 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 Imasahin na pag-ibig mo sa aking mananahan.
Diyos. Hallelujah. Ang ating tanging pag-asa ay ang ating pinakamahal na Pinoon. Amen. Praise the Lord. Hindi ating future, hindi ating nalalaman, hindi ating kayamanan, ang ating nais. Bagos, hallelujah. Ang ating tanging pag-asa sa ating pinakamahal na Panginoon ay ang ating pinakamahal na Kristo. Ano ang ating gagawin? Tulad ng sabi, payo ng Apostol Pablo, sumampalataya daw po. Ano ang sabi? Believe in the Lord thy God. Sumampalataya sa ating dakilang Diyos upang ikaw ay maligtas, hindi lamang ikaw, kasama ang ating pamilya o ating sambayanan, ating palapakan ng ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. Huwag mawala ng pag-asa. Ang ating dakilang Diyos, abang narito po tayo, binibigyan po tayo ng pagkataon ng ating pinakamahal na Pinoon ng bagong pag-asa. Walang imposible sa ating dakilang Diyos, sabi ng Biblia, pero mayroon po tayong gagawin. Ano ang ating gagawin? Dito po nakasulat sa banal na kasulatan. Paano natin malaman? Hallelujah. Sa ating pag-aaral, pagbasa ng salita ng ating dakilang Diyos, through the man of God, sa ating Bible pastor, na hinirang sa atin ng ating pinakamahal na Pinoon. Gaano katotoo ang mga payo ng ating Bible pastor? Hallelujah. Ano ang sabi sa mga patotoo? Ang ating Bible pastor, pag tayo po'y lumapit, mahal na pastor, ano po ang aming gagawin? Ito po ang aming problema. Mahal na pastor, ano po ang aming gagawin? Hallelujah. Kami po'y nanulupaypay, kami po'y nasa bisyo pa. Ang payo ng ating Bible pastor, patuloy na patuloy umatin, mag-ayuno, mamuhay ng kabanalan, magtapat sa pagbigay ng ikaputandog para ikaw ay pagpapalin ng ating dakilang Diyos. Ano ang nangyari? Nung sila'y sumunod, natanggap po nila, hallelujah, ang kalutasan ng mga problema, pinagpapala, nilutas ng ating pinakamahal na Pinoon. So hindi po bago ito. Hallelujah. Kung ano pong recommendation, ano ang kaparaanan, paulit-ulit lang po yan. Depende kung paano po natin ganapin ang pinapagawa sa atin ng ating dakilang Diyos. Kaya patuloy po tayo magsusumamo sa ating pinakamahal na Pinoon. Muli, tayo po lahat ay dinala ng ating dakilang Diyos sa gawain ito upang makatanggap ng pagpapala ng ating pinakamahal na Pinoon. Upang tayo po, hallelujah, ating makamtan ang dakilang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Patuloy po natin hingin na tayo po'y patuloy panghawakan ng ating dakilang Diyos. Unahin po natin ang ating relasyon, ang ating katayuang espiritual sa harapan ng ating dakilang Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, pag ito po'y ating inuna, ang lahat ng bagay na ating ninanais, all these things shall be added unto you, pag inuna po natin ang kaharian ng ating pinakamahal na Pinoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, praise the Lord. Upo dakila't mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakila at makapangyarihang pangalan niyo po aming pinakamahal na Panginoon. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng Panginoon, sa makapangyarihang pangalan niyo po aming pinakamahal na Kristo. Narito po yung mga anak, aming pinakamahal na Panginoon. Kami po'y sama-sama, naninikluhod, nagpapakumbaba sa banal na harapan. Dakilang Diyos, para pati niyong bot is amin. Sa inyo po kami ng sumpungan sa inyong mga pagkukulang, sa inyong mga pagkakamali, sa inyong mga pagkakasala, ni sa aming pagkakulangan na yung panampalataya. Mahal na yung Panginoon, patawarin niyong bot is amin. Patawad po, dakilang Diyos, patawad, mahal na Panginoon. Kami po'y nagsusumamo sa iyo. Tulungan niyo po at panghawakan ng bawat isa amin. Tulungan niyo po kami, dagdagan niyo po ang panampalataya sa iyo. Bigyan niyo po ang puso mapagmahal sa iyong salita at dagdagan niyo po, hallelujah, ang kaalaman sa iyong banghilyo, O God. Tulungan niyo ang bawat isa amin. Ito po yung samot dalangin. So nang dalangin po na yung Brother Pastor sa pangalan ni Jesus, lahat magsabing Amen. Ilihans po natin ang ating sarili. Isa po ito sa pangako ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Ibig sabihin, ating pong sawatain, huwag po nating imbitahin ang kaaway ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Bagkos, i-resist, huwag i-welcome, itakwil. Hallelujah. At ang po isipin, kamay nating Brother Pastor, siya po naglilian sa bawat isa atin. Tayo po'y sumampalataya sa ating pinakamahal na Pinoon. Dahil ang Biblia nagsabi, pangako ng ating pinakamahal na Pinoon, fear thou not, for I am with thee. Walang imposible sa ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. Upo aming dakilang Diyos, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, aming pinamahal sa Kristo, siyang dakilang pangalan, O God. Lahat ng tunay luluhod, mahal na Panginoon. Lahat ng dilay confess, hallelujah, ikaw ang Diyos na totoo, mahal na Panginoon. Sa aming mga pangailangan sa iyo, sa pangunang panalangin po ng Brother Pastor, Lisa Dalmida, iyon at iyo pagpalang kamay, dakilang Diyos, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa iyong mahal na Panginoon.
Iwan natin yung magpalang kamay, O God, sa iyong mga parang pangalan, sa mga parang pangalan ni Jesus. Aming pinapalayas lahat ng uri na gawa ng kaaway. Una-una, hallelujah, mga panglupaypay, pandalamig, di mo sa unbelief doubts, cast out in Jesus' name. Mga problema, kahirapan, masamang bisyo, cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng problema, karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, pagka-paralyze, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demons, cast out in Jesus' name. Power of darkness, cast out in the mighty name of Jesus. Kapangyarihan ng kaaway, cast out in the mighty name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Patuloy po natin, papurihan natin pinakamahal na Panginoon sa ating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Patuloy po natin, we love you the Lord, but there is Jesus loves you more. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa Kristo at sa ating pagpatuloy. Narito po tayo sa ating mga announcement at sa ating special love offering habang nag-formation po ang ating ilan sa ating beloved adults choir sisters. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Malakas na palakpak sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother Eddie Grafani. At ang minamahal, bago tayo dumako sa ating mga announcement, tayo muna kukuha ang minamahal ng special offering. Ito po minamahal ay atin pong ginagawa para po sa ating mga proyekto dito sa Bahay Sambahan ng Malapinon na dapat mga minamahal ay matapos po. Kaya po tayo nag-ipon mga minamahal para po tayo may maipon mga minamahal. Praise the Lord. At sa inyo po ibigay mga minamahal, taas po ninyo at ako na rin po minamahal ang manalangin. Praise the Lord. Itaas niyo minamahal ang inyo ibigay. Mapagpala namin Diyos, amang makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, mahal na Jesus, mahal na Panginoon. Sa mga sandaling ito, mahal na Panginoon, kami po inupapasalamat sa aming mga kapatiran na patuloy, mahal na Panginoon, na nagkipag-isa dito sa banal na gawain mo, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa kapag-isa nila na nagbibigay para sa mga gawain mo, mahal na Panginoon, dito sa banal na gawain. Maraming salamat, basbasan mo po ang mga papalang ito. Itibalik mo po sa kanila na makalibong bisis, mahal na Panginoon, ay yung mga papala, mahal na Panginoon, at sa aming mga kapatiran na dahil sa kawalan, ay hindi po makapagbigay, mahal na Panginoon. Pagpalain mo rin sila, mahal na Panginoon, upang sa sunod na gawain sila man makabahagi sa iyong banal na gawain. Pagpalain mo kami lahat, mahal na Panginoon, ito pa aming samot panalangin sa matamis at mga parehang Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Halina't magbigay, the best ang ialay, may isalapin, awit ng papapuri, tayo'y magtanim, ng mayroong aanihin, pagpapala ng Diyos, maangkin mong lubos. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay, ang siksik, diglig at tumapaw.
Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Amen. Praise the Lord. At may mahal, tayo pwedadako na sa ating mga announcement. Sa mga gawain po mahal dito sa Pastoral House ng Alas Asin, Maribeles, Bataan Outreach, mahal, 3 bisis po mahal ang gawain dito sa loob na isang linggo. Ito po yung araw ng Miyerkules, ito po ating midweek service. Nagsimula po mahal ang 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. At sa atin naman ang araw ng Biyernes, ito po ating overnight prayer. Ito po nagsimula minamahal ang 9:00 ng gabi hanggang 4:00 ng Sabado ng umaga. At sa araw naman ng Linggo, katulad ngayon, ito po ating general service. Nagsimula po minamahal ang 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. At sa atin pong radio program na mapapakinggan, ito po sa Jesus Miracle Hour, DCME, 1530 kHz sa inyong mga radio. Araw-araw din ito minamahal na mapapakinggan. Lunes ito hanggang Sabado, 11:00 ng gabi magsimula hanggang 12:00 ng hating gabi. At sa atin pong television program, ito po'y mapapanood natin sa PTV4 or Channel 4. Araw lamang minamahal ng Sabado, 10:30 ng gabi magsimula hanggang 12:00 ng hating gabi. At sa atin pong Jesus Miracle Hour, sa atin pong GMCIM, Alas Asin, Bataan ng minamahal, ito po yung araw-araw din na mapapanood, 7:00 ng gabi hanggang 8:00 ng gabi. Praise the Lord. At sa ating prayer and counseling, minamahal, ang number ng ating beloved ordained preacher sa kanyang cellphone. Andyan po minamahal, kung wala kayong kopya, kopyahin ninyo. At kung kayo makipag-usap sa kanya, pwede sa personal na pagkipag-usap o pwede rin sa cellphone na pagkipag-usap. Praise the Lord. At mayroon din po tayong ulihan sa pagkatapos ating gawain, minamahal. Praise the Lord. At minamahal, hanggang dito lamang po ang gawain sa araw na ito. Tayo po'y tumayo lahat minamahal para sa ating pagtatapos. Ito po'y panalangin ng beloved brother Ryan Cha. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo lahat minamahal. Praise the Lord. Amen. God bless you po, beloved Elder Tani Troy. Tayo manalangin mga minamahal sa ating pagtatapos. Opo, dakila naming Ama at Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal pang Jesus. Sa unang panalangin po na aming malapastor, Will D. Estrada, Almeda, Malapanoon, narito po kami, O Diyos, labis na nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo, Malapanoon, sa tagumpay ng manalagawain sa araw to, Malapanoon, sa mga pag-aawitan namin sa Joyful at Solemn Song, Malapanoon, nariyan na yung banal na presensya, Malapanoon, maraming salamat po, Malapanoon, bagi sa mga awitin ng mga choir, Malapanoon, sa araw to, Malapanoon. Maraming salamat din, Malapanoon, sa mga buhay na patotoo namin napakinggan, Malapanoon, nagsisilbing kalakasan na aming pananampalataya sa iyo, Malapanoon. Maraming salamat din, Malapanoon, sa matatapat mong anak, patuloy na nagkakaloob para sa iyong banal na gawain, Malapanoon. Ikaw po siya magpala sa kanila, Malapanoon. Malapanoon, maraming salamat din, Malapanoon, sa iyong mga salita namin napakinggan na pag-aralan sa araw to, Malapanoon. Naway tumimol sa aming mga puso't kaisa pa yung mga salita, Malapanoon, upang kami maging gabay sa araw-araw namin paglilingkod sa iyo, Malapanoon. At sa aming pasamantalang paghihiwalay, Malapanoon, kung paano kung pag-ingatan patungo sa iyong banal gawain, kanundi sa aming pag-uwi, Malapanoon. At muli mo kami ibalik sa sunod pananambahan, Malapanoon. At sa unang panalangin na aming Pastor, ito po aming sangap panalangin sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magkamayan po lahat mga minamahal. Praise the Lord.